manonood. Miss San Diego, totoo bang dancer ka sa club? Pero ma'am, nagawa ko lang yun para matustusan ko yung pag-aaral ko. Nakipag-hiwalay ka na ba sa babaeng yan? No. Hindi niyo ako mapipilit na pakasalan yan. I'm sorry, Miss San Diego. Maaari kang ma-expel dahil dito. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo maging prostitute din ako para lang pansinin mo ako? Sige! Patawarin mo ako! Bakit? Pinilit kasi yung ni Aling Helga sabihin kung nasan ka. Ilang araw na lang, malalaman mo na kung naging matagumpay ang operasyon mo. Talaga ako. Sa oras na lumapit sa'yo ulit yung bulag na yon, diretso siya sa kulungan. Mabuti hindi na po kailangan. May idea ka ba kung nasan si Ate Angela? Baka alam ni Veronica kung nasan siya. Nakita kong nag-usap kayo ng nanay niya paggabi. Anong sinabi niya? Ngayon pag nakita niyo po si Ate Angela, ipakita niyo po ito sa kanya. Sinabi ko siya tungkol sa kapatid ko sa labas sa tatay ko. May isa pang tao, may kapangalan niyo ay Veronica din. Nang dahil sa'yo nasira ang pamilya ko, ano ba bang gusto mo mangyari? Una si Almira, ngayon si Angela. Guard! Ilabas yung babae niyan! Sa tingin mo yung mga gusto niyan dito! Si Angela! Ano ba? Buwisit! Buwisit! Takot na luha, babahirin ng... Kakausapin ko lang si Veronica. Importante lang. Kailangan ko siya makausap. Huwag na kayo magpumilit. Umalis na kayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Veronica! Ano nangyari? Nasa meeting ako, narinig ko may sigawan. Dumating si Amelia. Hinahanap ang anak niya. Eh, grabe din palang determinasyon ng babaeng yun, no? Ang lakas ng loob pumunta dito at harapin ka. Nasaan pa si Angela? Wala raw, sabi ng sekretarya ko. Pinasama ko doon sa isang client meeting. Mabuti naman. Dapat makuha ko muna ang loob ni Angela bago sila magkausap ni Amelia. Hindi na ako papayag na makuha pa ng babae niyo ng alas ko. Tulad na nangyari kay Almira. Nasaan daw siya? Kina Mami Veronica daw po. Hinahanap niya si ate. Dali, susundan ko muna. Tito Conrad, huwag na po. Pauwi na daw po siya. Napakakulit ng nanay mo, hindi siya nakikinig sa akin. Pagpasensyahan niyo na po si nanay. Nasasabik lang po talaga siyang makasama kami. Pilitan mo kaming tumawag ng pulis kapag hindi kayo tumigil. Trespassing ko yung ginagawa niyo. Ano ba dito? Hindi po, ma'am. Anong ginagawa mo dito, ha? Saka paano mo nalaman nandito ako? Alam ko, dito ka nagtatrabaho, anak. Pero gusto ko malaman mo si Veronica. Ninuloko ka lang niya. Ano ba pinagsasabi mo? Tinutulungan ako ni Tita Veronica. Nagsisinungaling siya sa'yo. Hindi mo kilala ang pagkatao niya. Dati po kasi nung bata kami, siya lang po talaga yung lagi namin kasama. Wala po palagi si tatay. Hindi ko po makalimutan yung araw na papunta siya sa Saba. Iyak po siya ng iyak nun. Kung pwede lang po, huwag niya na lang kaming iwan. Pero kailangan eh. Kailangan po niyang hanapin si tatay. Bakit? Sino ba siya? Saka parang ang laki ng atraso na sa'yo. Asawa siya ng tatay mo. Ano? Asawa siya ng tatay mo. Kaya ganun na lang ang galit niya sa pamilya natin dahil gusto niya maghiwalay tayo. At yun nga ang ginawa niya, pinaghiwalay-hiwalay tayo. Dapat layuan mo siya. Posible yung sinasabi mo sa akin. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mo akong sumama sa'yo, di ba? O sige, sabihin na lang natin na nagsisinungaling nga ako sa'yo. Bakit ko naman gagawin yun? Anak kita, kadugo kita. Si Veronica, hindi. Bakit hindi mo nalang tanungin si Almira? Kausapin mo siya. Siya magsasabi sa'yo kung gaano kasinungaling si Veronica. Nasa'yo si Almira? Ang sabi niya sa akin,
Ipapakita ko daw to sa'yo. Para maniwala ka. Kung bata po kasi ako, sakitin ako. At hiniling ko po na sana iuwi niyo si tatay. Para magkasama-sama uli kami. Minsan po, naisip ko na sana hindi ko na lang hiniling yun. Na umalis si nanay. Lalo na po nung nalaman ko na niloko lang siya ni tatay. Na may iba na siyang pamilya. Ano? Napakaswerte ng nanay mo. Nandyan ka. Nagmamahal at hindi siya nag-iisa. Kayo po, Tito Conrad. Mahal niyo po ba si nanay? Tulad mo, naging biktima din si Almira sa pagsisinungaling ni Veronica. Asan yung kapatid ko? Nasa akin siya at gusto ko niya kausapin. Gusto niya paliwanag kung ano nangyari. Sandali lang, Miro. Tito, sandali. Saka na tayo mag-usap. May gagawin pa kasi ako eh. Mahal niyo po ba siya? Si nanay. Hindi. Kaibigan ko kasi nanay mo. Kung sakali ba na sabihin ko siya yung mahal ko, nanay mo, magagalit ka ba sa akin? Baka isipin mo kasi na inaagaw ko siya sa tatay mo. Anak, alam kong galit ka sa akin. Alam ko sa puso mo, pakiramdam mo na pabayaan kita. Pero, sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na manlinisin ang pangalan ko sa'yo. Ang hangad ko lang naman mabuo ang pamilya natin. Gusto ko lang po malaman. Ipapakiusap ko po sana sa inyo na huwag niyo siyang sasaktan katulad ng ginawa sa kanya ni tatay. Hindi ko magagawa sa nanay mo yun. Dahil mahalaga siya sa akin. Sige, gagawin pa ako. Gusto ko makita si Almira. Dali mo ako sa kanya. Salamat, anak. Puntahan na natin. Sasama lang ako sa'yo dahil gusto ko makita yung kapatid ko. Hindi ibig sabihin na pinapatawad na kita. Kay Panggaba, may balita na kayo. Pero hindi ako tumitigil sa paghahanap sa kanya. Tara, Gingging! Di ba tapos na ang trabaho mo? Mapapadaan kasi ako sa hospisyo. Pupunta ako ng junk shop. Magpaalam ka kay Aling Helga. Kunwari, nasasamahan mo lang ako, ha? Di nga ako pwedeng lumabas, Chelsea. Sabi sa akin siyang, meron daw trip? Trip? Ano nga ba yun? Basta, papahuli daw ni Chang Helga si Tatay Mar sa mga pulis kapag nakipagkita pa ako sa kanya. Ano? Grabe! Ang sama talaga ng Chang Helga mo, Gingging. Dapat nga siya ang hinuhuli ng mga pulis dahil sa mga ginagawa niya sa'yo. Huwag kang maingay. Baka marinig ang Chang. Bagong salta kami nun sa Maynila. Tumira kami sa lansangan. Isang araw, nagising ako, inagaw siya sa akin ng mga batang lansangan. Sinubukan ko silang habulin pero hindi ko sila naabutan. Masyado silang mabilis. Kung saan-saan ako napadpad. Pero hindi ko siya nakita. Talagang hindi ka pwede sumama? Hindi talaga ako pwede sumama sa'yo, Chelsea. Ganito na lang. Puntahan mo si Tatay Mario. Sabihin mo sa kanya na huwag siya pupunta dito kahit kapag nakakita na siya, ha? Sabihin mo yun, ha? Oo, sige. Walang problema.
Sige, kunin mo na yan. Hindi ko nakita yung kapatid ko. Kaya nakakita ako ng batang babaeng kasing edad niya. Si Panggay naiisip ko. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi ko naalagaan ang kapatid ko na mabuti. Angela, huwag ka na umiyak. Hindi mo naman kasalanan yun. Hindi mo naman kagustuhan yun. Dali mo na ako sa kapatid ko. Boss. Sundan mo yung dalawang babae niyo. Dalian mo. Don't go away, magbabalik ang isang dakot na luha dito sa TV5. We want to check kung